former Representative Gary Alejano, makakasama ho natin. Alam ko okay. Sige. Representative Gary Alejano, sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Sa Magdalo to di ba? Magdalo. Kilala ko to at familiar din ho sa atin yung kanyang mga programa noon. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes. How are you, sir? Magandang hapon po, kasamang Lourdes at saka sa inyong tagapakinig. Magandang hapon Ang po. tagal niyo pong nawala at hindi kayo narinig. Ano ba yung pinagkakaabalahan ni Sir Gary? Kailangan ho nating maghanap buhay para mag-survive yung ating family. Nandito po ako sa Negros Occidental. Any plan to alam mo na, to go back again sa magulong buhay? Ano naman depende na ho yan. Kasi nga tama ho, magulo ngayon. Pag may pagkakataon na magsilbi sa bayan ulit, open naman ho ako. Opo. Sir, narinig niyo ho ba yung pag-awit ni Senador Bato ng PMA hymn? Number one, as a PMA-er, talagang PMA hymn po yun? Portion lang yun ng PMA Alma Mater song. No? And kasamang Lordis, hindi yan basta-basta kinakanta na kung saan lang sa public. No? Oo. Yan kasi ay parang solemn na kanta para sa mga PMAers. Usually, ginaganap yan sa mga importanteng mga events na, example, alumni homecoming. So, parang nagulat akong kinakanta niya yun to call for support from fellow PMAers. Medyo yun uncalled for at in fact katawa-taway para siyang nagmamakaawa. Sir, sa tingin niyo may violation si Mista Bato sa kanyang pagkanta na yon? Tingin ko naman hindi naman ganon ka stricto yan o ibig sabihin tradition yun Hindi naman siya kumbaga may parusa kung gagawin mo yun. Magiging maging pangit tingnan lang, pangit pakinggan na parang personal niya na issue na ginawa naman, consequence ng kanyang ginawa yun. Parang wag niyo nang idamay ang PMA at ang mga PMAers yan sa ginawa mong paglabag sa batas. Meron ka ngayon kinakaharap na warrant of arrest dahil nga sa war on drugs na noon naman ay talagang maingay tayo sa pagsabi na hindi ang mandato ng uniformado ay para sa konstitusyon at para sa tao, hindi lamang loyalty sa isang tao. Pero alam naman natin kasi na nabuo yung career ni Senator Bato dahil kay Digong Duterte. Yung pagiging chief of police niya sa Davao, ang pagiging chief PNP. At kahit pagiging senador ay utang niya lahat sa isang tao. Kaya nga yung loyalty niya ay kitang-kita naman para sa isang tao. Kaya nung nagkaroon na ng consequence yung ginawa niya na walang habas na pagpatay sa ilalim ng war on drugs, kinokwestiyonan maraming mga PMAs nagsabi na danan yan sa proseso. Pero hindi nga, siga nga sila ngayon nagkaroon na ng consequence, dapat matapang din tayong harapin ang consequences ng ating mga ginawa. Ano po yung impact? Kayo may mga nakakausap po kayong kasamahan nyo, mga kamista nyo. Ano po yung impact ng kanyang pagkanta nitong, sabi nyo nga ito ay napaka-sensitibong awitin na para sa isang napaka-importanting event lamang inaawit, and yung kanya pong pag-awit ay calling for support para siya'y suportahan. Well, sabi ko nga kanina, parang katawa-tawa hindi ko na lang banggitin, pero sa isang group chat para siyang ginawang pulutan. Na kitang-kita na hindi lamang sa pagkanta niya, kundi yung pagkadapa-dapa niya sa pagtakbo. Nakita mo, parang tapang, nakarinig lang ng warrant of arrest, nagkwardipas na parang nagkadapa-dapa sa hagdanan, ngayon, kakanta na parang mamakawa, humahanap ng support, talagang degrading, kumbaga, dapat minintin yung dignity niya. In spite of the arrest, minimintin mo yung dignity mo kasi if you really believe in what you did, harapin mo yan bilang, kasi yun na dapat ang
parang marka ng isang PMAyer na kaya niyang harapin ang consequence ng kanyang ginawa. Yun sige, pagka ang boss mo, o ang company commander mo, o, unit head mo, basta PMAyer yan, tatayuan ka niyan. Ibig sabihin, kaya niyang sagutin yung kanyang desisyon. Ito, parang pagmamalinis hindi yun marka ng isang PMAyer. Sir, sa tingin niyo ho, pwede ko ho bang sabihin na hindi siya nakakuha ng simpatiya sa kanya mga kamista? Well, I cannot really speak for other PMAyers. Mahirap sabihin yan. Pero sa totoo lang, challenge natin Sir? sa institution. Hello? Oh, yes, sir. Ano po yun, sir? Sa totoo lang? Sina-challenge natin actually yung ating mga senior noon na hindi tayo dapat tayuan natin kung merong problema. Tayuan natin regardless kung sinong nakalagay dyan sa pwesto. Kaya nga, yun din ang dahilan na parang maagay naging rebelde na tuloy kami. Kasi we don't want to come to a point na parang mga utusan at tuta na lang kami. Oo. Sir, yung yung kanyang pagkanta, wala naman pong violation, hindi siya pwedeng kasuhan or anuman. Pero yung para sa inyo po, yung kanyang pagtawag ng support sa mga uniform personnel, sabi niya PMAers, sundalo, mga pulis, sa tingin niyo ba may problema doon? Yes, of course. Kasi parang indirect yan na panawagan para suportahan ang kanyang illegal na aksyon, parang pagre-rebelde sa gobyerno. Yun nananawagan ka . Sa akin naman, kung talagang tama ka, nandiyan na yung support, no? And do not involve the uniform personnel sa issue mong personal. Personal kasi yun . So, yung parang inaawit niya doon na ialay ang buhay para sa ating bansa. Tama yun, ialay natin ang buhay natin para sa ating bansa. Pero hindi sa isang tao kay Duterte. Diba? Inaalay mo kasi regardless of the perceived support of the former president or the uniform personnel na dapat ginagawa naman ng mga presidente, it should not result to personal loyalty to him. Hindi. Kasi hindi naman sa bulsa niya galing yun . Pondo ng gobyerno yun. So, hindi dapat natin kinakaladkad ang military. In fact, I heard General Bronner before, Chief of Staff, na kahit anong hikayat sa kanila, lessons learned na rin, maraming dinanan ng AAP na hindi na dapat kinakaladkad. Yun, I believe him. Sir, are you proud of him as your kamista? Ka-PMA? Si Senator ba to? Proud ho ba kayo sa kanya bilang kamista nyo or ka-PMAyer nyo? Well, I'm sorry to say, I'm not really proud. In fact, nahihiya ako para sa kanya. Okay, sir, may impormasyon ho ba kayo, sir? Ang dami nyong assets, no? May impormasyon ho ba kayo saan na siya ngayon? Unang-una, wala naman kasing blockade o cordon na nangyari sa Senado. Kaya anytime pwede talaga siyang lumabas. Kasi wala namang order ng pag-arrest . Na sinabi na yan ng presidente, sinabi na rin ng NBI yan at ng Armed Forces. So walang order ng aresto. So makakaalis siya, hindi naman takas kasi hindi naman siya tinordon, no? So and I believe mas magandang wala siya sa Senado. Sa aking pananaw, mas madali siyang hulihin. Noon naman, hindi naman siya hinuhuli, nagtatago lang siya. No? Hindi naman siya hinuhuli kasi nga, hindi naman nilabas publicly, hindi na unseal, kumbaga, yung ICC arrest na laban sa kanya. Nagtatago lang siya sa sobrang takot niya. And thank you to Boying Rimulya sa pag-announce sa publiko, kaya nagtago itong isa tuloy. No? So, in my opinion, madali siyang hulihin sa labas. Mas maganda nga na sa labas siya para wala ng complication. And I believe it will come to a point na talagang hahanapin at aarestuhin siya. Ano po ang inyong mensahe sa kanya, sa ating mga kababayan, sir? Walang mensahe ko lamang sa kanya. Kung ano man yung ginawa natin, harapin natin. Huwag tayong magtago kasi alam nyo, yun yung modelo natin sa mga future generation din ng mga opisyal at mga sundalo. Na pag alam natin na tama, no?
tinatayuan natin yan. At ang consequences niya, kasi maraming naniwala rin sa atin yung mga nasa ilalim natin. Ngayon, kung tinatakbuhan mo yan, lalo na yung mga maliliit doon, hindi mo sila masuportahan. Diba? So, ang aking mensahe dyan, harapin natin ang consequence ng lahat ng desisyon at action natin. Sir, maraming salamat. Ingat ho kayo. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Maraming salamat. God bless. Mga kasama, si former